Ito mga ka-solar ang magandang gamitin para sa mga portable solar generator. Meron na siyang built-in na Bluetooth connectivity. Ito yung kanyang apps at customizable ang mga parameters dito. Pwede mong iset at i-adjust ang mga parameter na gusto mo para sa iyong battery. So i-unbox muna natin mga ka-solar itong ating nabili na solar charge controller. So para magkaroon ng idea yung mga ka-solar natin na naghahanap ng maganda at quality na solar charge controller, baka ito na yung hinahanap mo na babagay para sa iyong pinaplano na buuhin na solar setup. At mas mabuti na pag-aralan nyo muna ang mga pyesa na gagamitin ninyo bago nyo talaga bilihin. So bale ito ay isang PWM na solar charge controller, 12 by 24 volts. Ang maximum solar panel voltage ay 50 volts. Wala siyang screen display dahil wireless ang monitoring niya. At dito sa taas naka-indicate yung kanyang capacity, 20 ampere. At meron siyang mga LED indicator for communication, charging, sa battery, at sa load output. Then naka-indicate dito yung iba't ibang klase ng ilaw depende sa status. At ito naman yung kanyang terminal port at meron siyang isang USB charger dito sa right side. Pwede na tayo makapag-charge dito ng ating mga gadget tulad ng cellphone. Napakasimple lang ng kanyang design. May maliliit na butas dito sa itaas for ventilation. Yung kanyang back cover ay plastic lang din. Wala siyang heatsink. At plastic nga lang din pala itong kanyang casing. Pero hindi naman siya mukhang mumurahin. Maganda yung quality ng plastic nito. Akala ko nga nung una ay aluminum pero plastic lang pala. At napaka-minimal lang din ang size nito, 11 cm by 9 cm at ang thickness niya ay 3 cm lang. So manipis lang siya. Then ito naman yung kanyang user manual. Meron siyang iba't ibang language. Dito natin makikita ang mga basic information sa pag-i-install at pag-a-adjust ng mga parameters nito. Meron siyang reference ng voltage settings dito para sa iba't ibang klase ng battery. Pero alam ko na karamihan sa mga ka-solar natin ay LiPo4 na ang gamit ngayon. Ito naman yung QR code para ma-download yung kanyang apps. Meron para sa iPhone at Android. Limo Solar ang pangalan ng apps na gamit nito. At habang nagda-download yung apps ay ikabit na nga natin ang wiring connection dito sa ating charge controller. Matik na naka-on yung load output pagkatapos nating ikabit doon sa battery. Kaya umilaw kaagad yung LED light natin. Yung Bluetooth connection naman niya ay sobrang bilis lang din. At dito ay makikita natin yung status of charging. Sobrang bilis ng blinking ng LED. So naka-bulk charging siya. At ganun din yung display niya dito sa apps. Ang stage of charging ay bulk. So kapag absorption naman ay steady on lang yung ilaw niya. At kapag float ay medyo mabagal yung blinking. Yung battery status ay steady on lang. Magbiblink lang kapag low-bat na. Ganon din dito sa load output. Naka-steady on lang siya kapag normal operation. Then yung kanyang communication indicator ay lagi lang nagbiblink. At napakadali lang na iset ang types of battery. Mamimili ka lang dyan kung anong klase ng battery ang gamit mo. At kung gusto mo naman ng mas advanced na settings, ay pwede mong baguhin yung mga parameter gamit ang custom settings. Dito ay pwede mong baguhin yung mga charging voltage base sa gusto mo. At napakataas din ang range ng kanyang LBD. Kaya hindi ka makangamba na baka masagad sa pagkalobat yung battery mo. At ito naman yung control ng kanyang load output. At meron pang option para sa short circuit protection. At isa pang kagandahan dito ay meron siyang calibration para sa battery voltage, charging current, at sa discharging current. At i-check na rin natin itong kanyang USB charging port kung ilang watts ang kaya nito. Maganda sana kung yung mga bagong lumalabas na charge controller ngayon
ay may mga fast charger na. Halos lahat kasi ay mga slow charger pa rin. So yan mga kasolar, 8.64 watts. At syempre buksan na rin natin para sa mga kasolar na gustong makita ang pyesa nito sa loob. So nandito sa taas yung kanyang Bluetooth module. Meron siyang 5 MOSFET na ginamit dito. Ito naman ay coil para dun sa buck converter. At ito yung parts number niya. Meron siyang varistor dito sa input side ng solar panel. Ito yung nagsisilbing protection para sa voltage spike. Ito yung mga pyesa ng kanyang USB charging port. I-post nyo na lang mga kasolar kung gusto nyo makita ng mabuti yung mga pyesa nito. So para sa akin, base sa initial testing ko dito, ay okay naman siya. Medyo pricey nga lang siya kumpara sa iba na PWM solar charge controller. Pero maganda siyang gamitin para sa mga DIY na portable solar generator.